Ang ganda naman ng performance ng Magnolia. Mukhang kinarira talaga nila yung performance nila sa PBA on Tour. Sa katunayan, hindi nga ina-expect ng mga tao na ganun pa rin ang magiging performance nila kasi iba yung regular season, di ba? Pero sa nakikita ko, na-maintain nila yung magandang balancing ng rotation at ang ganda ng ikutan ng bola. Ito na kaya ang senyales sa sinasabi nilang nakakatakot daw ang Magnolia ngayon at mukhang champion na raw ang dating nila. Second update, may nabalitaan ako na nagkausap raw sina Tony Bishop at Justin Brownlee sa isang pribadong podcast or sa telepono. Ayon kay Bishop, kailangan daw niya itong makausap tungkol sa kung ano ang mga dapat niyang gawin. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kung isa kayo sa mga nakapanood ng full game highlights ng Magnolia laban sa Northport, masasabi mo talaga na ibang-ibang dating ng Magnolia ngayon. Although hindi naman din masyadong title contender ang kalaban nila, pero iba talagang galawan ng Magnolia. Para sila naglalaro ng Triangle 2.0. Ang galing ng bawat pasahan at ang galing ng buong rotation, pati second unit. Masasabi mo talaga na napaka-entertaining ng Magnolia ngayon. Pero maaga pa para sabihin ang lahat kasi hindi pa naman nakaharap ng Magnolia ang mga bigger teams. Pero seryoso ha, ganda ng ball movement at mga attempts. Marami nga nagsasabi na pang-champion na raw to. Balik finals na raw ulit ang Mags. Ito na ang tamang pagkakataon na sila naman ang makatikim ng kampyonato. Matagal na rin since nung huli sila nagkampiyon at hindi na nga sila nakatikim ng kahit finals appearance man lang. Talagang hanggang pang semis lang. Nai-issue nga noon ng Magnolia, nagiging intro boys na dahil maayos lang sa una pero hanggang sa standings lang. Ngayon pakiramdam nila makakalarga na ang Magnolia on the way to the finals. Sang-ayon ka ba sa mga sinasabi nila? Ang Magnolia raw kasi merong malaking sumpa kaya minamala sa dulo at natanggal na raw yun. Ang pinakagusto ko talaga dito sa Magnolia, kahit contender yung team nila, hindi sila takot sumubok ng mga bagong salta. Kumbaga nabibigyan sila ng playing time. Kahit pa konti-konti pero pinapasok talaga sila para masubukan ng abilities. At least, nakaka-experience sila para hindi naman mga pasakan lang career. At jackpot din ng Magnolia ngayon na meron silang bago na didiskubre. At ngayon sinasama nila sa kanilang core. Sa palagay ko nga yung silapot kung hindi lang yan pinalalaro ng 15 minutes per game, hindi tataas ang kumpiyansa niyan. Si Jed Mendoza ganun din. Kudos sa laban ng to kay Gio Halalon. Siya yung sinasabing bus driver ng Magnolia kasi magandang inihahatid niyang assist. At next, Mark Baroka ito. Tsaka si Calvin, mas nagiging motivated pang ipakita kay Jan Amores kung anong plays ang dapat niyang nilalaro. Hindi yung puro depensa at angas. Tsaka si Ian Sanggalang pala, bumalik na sa kanyang old form. Basta, isa lang masasabi ko, may healthy roster at malalim ang hugot ng core nila ngayon. Kaya bang patunayan ng Magnolia ng sinasabing pang-champion na at kinatatakutan sila sa konferensyang to? Nice one, Coach Chito. Good game ang panalo nila ngayon. Second update, Tony Bishop nakausap raw si Justin Brownlee. Nung mga nakarang araw, binalita nga po na gustong kausapin ni Bishop si JB. Tungkol po sa system ni Brownlee ang nais niyang itanong dahil inaamin ni Bishop na hindi pa niya kabisado ang mga ginagawa ni Brownlee sa Ginebra. Alam niya naman na si JB pang all around yan, pang malakasan ng pagbubuhat. Talagang sobra pa sa pagiging import yung ginagawa niya. Tsaka iba ang dating ni JB sa mga kasama niya. Meron silang undeniable chemistry na kusa lang nilang naintindihan sa floor. Minsan nga raw, kahit si JB na ang gumawa ng play at susuporta na lang si Tenorio at si Coach Team. Sa aking palagay, totoo na nagkausap na sila ni JB sa isang pribadong group or podcast. Alam nyo, maganda tong ginawa ni Bishop. Humihingi siya ng payo kasi hindi basta-bastang pressure ang dala niya. Isipin niya yung pakiramdam na bawal magkamali kasi nanonood at umaasa sa'yo ang libo-libong fans nila. Ang kinagandahan kay Bishop, madaling nag-click yung chemistry nilang lahat. Hindi siya yung import na matagal maka-adjust. Bagay talaga siya, maging JB 2.0. Kumpara mo sa height, sa playing style, skill set, at mga abilities, pati kung paano siya gumalaw. Tsaka napaka-athletic din. Hindi naman din nahirapan si Bishop sa Ginebra. Kasi yung locals nila, kaya siyang suportahan all throughout hanggang sa matapos ang laban. Kumbaga, hindi mahirap na pasanin ng Ginebra. Alam ko na sa Tony Bishop, kayang gawin ang mga nakagawian na ginagawa ni Justin Brownlee. Sang-ayon ka ba dito?